Ayun, good morning na naman mga kabutcher. May topic na naman tayo ngayon kasi may mga subscriber na naman na nagtanong sa akin. Ito yung dalawang tanong nila sa akin ay about sa training certificate na wala at saka about sa edad na 43 years old. So, bago natin simulan guys, panoorin nyo muna to. Yun yung topic natin ngayon, yung nagtanong sa akin na dalawang subscriber na ito muna si Roel Almasan. Ito po yung tanong niya. Yan. Sir, pwede ba 43 years old dyan sa UK, 3 years experience with in situ? Yun. Tapos ito naman si Jonathan Ramos. Yan yung tanong niya. Idol, pwede ba kahit walang training certificate in situ? So, yun na nga mga kabutcher. Unahin muna natin si Roel Almasan. Si Roel Almasan, yun nga yung tanong niya na, Sir, pwede pa ba 43 years old dyan sa UK, 3 years experience with in situ? So, mga kabutcher, at lalong-lalo na to si Roel, parang yung ano niya kasi, parang nawawalan siya ng pag-asa sa edad niya na yan. Ito, kasagutan niyan, mga kabutcher. Sa 43 years old na yan, pwede yan dito sa UK. Alam niyo kung bakit? Kasi last year, may katrabaho ako na mas nauna pa sa akin, nakaalis, 43 years old na siya. Tapos, sa mga kasamahan ko dito sa Carnaby site, mayroon na din mga 40 above na nakapasok. Pinakamalupit pa dyan mga kabutcher, may dumating dito sa site namin. Siya si Fidel Honduna, taga Davao. Alam nyo kung ilang taon na siya, ay 52 years old guys, mga kabutcher. So kaya wag niyo kayong mapanghinaan dyan. Ituloy nyo lang ang pag-a-apply dyan. Katulad niya na taga Davao na si Fidel Honduna, 52 years old na siya guys, nakapunta pa ng UK. Kaya si Roel Almasan bro, wag kang mapanghinaan ng loob. Pwede ka pa dyan, pwede ka pa dito sa UK kasi ang edad dito sa UK hindi naman ka higpitan sa UK kasi hanggat pinapakita mo na kaya mo pa magtrabaho at saka desidido ka talaga at talagang pinapakita mo na ikaw ay karapat-dapat na magtrabaho dito sa UK, pwede ka yan kasi hindi naman kahigpitan naman dito sa UK, kung diyan lang naman sa Pilipinas ang mahigpit eh. Kaya huwag kang mag-alanganan mag-apply, Roel Almasan bro. I-try mo magpasa sa mga agency na 3 dyan sa Pilipinas. Yun yung may content na ako dyan. Yun sa Venture Management, tapos sa FMW, tapos sa 24. Ay mo yan, baka sakali makadali ka dyan. Compare sa ibang mga bansa, may mga age limit talaga sila, lalo na sa Canada. Kaya huwag kayong magpanghihinaan dyan ng loob mga kabutcher, lalo na yung mga 40 years above na edad. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Try lang kayong magpasa kasi nga, hindi mo naman malalaman yun kung hindi mo susubukan. Basta ito lang ang tips ko sa inyo. Huwag kayong mag-alangan dyan sa edad mo na yan na 43 years old kasi pwede yan dito sa UK. Lalo na't may 3 years experience ka na at with in situ pa. Talagang pasok na pasok ka na yan, mga kabutcher. Kung yan ang mga experience nyo dyan sa Pilipinas. Dito sa UK, hindi naman ganun ka higpitan eh. Kahit nga yung mga, tawag dito, may mga tattoo, pwede. Tapos, lalong-lalo na yung mga ex-abroad, hindi na kailangan dito ang police clearance. Kaya sa mga may edad na dyan na above 40 years old, huwag kayong mag-alangan
apply dito sa UK, lalo na kung ang agency ay hiring na hiring. So, yun lang, basta yun lang yung ma-advise ko sa inyo dyan, yung may mga edad na 40 years old and 43 above. Pwede kayo mag-apply, guys. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Tapos, ito naman si Jonathan Ramos. Ito yung tanong niya. Idol, pwede pa kahit walang training certificate? Itong training certificate, pwede naman. Basta yung experience mo ay pasok na. Kung sabihin natin ay 2 years na or 3 years above, 2 years above. Pero hindi ko sure ngayon kung binago na yung experience ng mga agency papunta dito sa UK. Kasi last year, yung may mga katrabaho ko dito, guys, ay 7 months experience nakapunta na dito sa UK. Yung may katrabaho akong 7-month experience nakapunta na dito sa UK. Pero hindi ko sure ngayon kung hindi pa nila binago ang experience, kung pwede na mag-apply ng 7 months above. Pero mas maganda, guys, ay iano mo na yung experience mo. Tatagalin mo na dyan. Sabihin natin 2 years experience. Pwede na yan dito sa UK. Kasi may mga katrabaho ako dito, 2 years experience o 3 years experience above. Nakapasok sila dito kahit wala silang in situ or training certificate. Pwede yan, Jonathan Ramos. Kahit wala kang training certificate, basta yung experience mo ay pasok na. Kung experience mo naman ay 2 years, pwede na yan, mga kabutcher. So, kaya yung mga nag-aalangan dyan na mga walang certificate sa Pilipinas, ay kung ang experience nyo ay 2 years above or 3 years, pwede na po kayo mag-apply ng UK. Basta yung mga requirements na hinihingi nila, lalo na yung IELTS, guys. IELTS ang priority nila. Lalong kung may IELTS ka na, yun ang ipa-priority nila. Kasi lalong-lalo na kung urgent ang employer, hindi na nila tinitingnan gaano yung experience tapos yung certificate. Kung mayroon ka na niyang certificate or experience, halimbawa years na or may certificate ka, talagang ipa-priority ka na kung mayroon kang IELTS. Tapos yung IELTS naman, guys, 4 na kategory yan. Bali, per category, halimbawa, listening, reading, writing, and speaking. Kahit makuha mo lang siya ng 4 ang score mo. Wala silang band score per category. Kada isa sa kanila, makuha mo ang score na 4, pwede na yan. Kahit hindi mo na gaanong taasan, hindi ka na gaanong maghangad ng mataas na score. Tulad nga sa akin Buti nga nakalusot ako, guys. Ngayon ko lang to sinabi pala. May 3.5 ako sa IELTS ko. Oh, no! Yun sa listening. 3.5 nakalusot sa awa ng Panginoon. Pero yung iba, guys, last year, yung mga kasabayan ko na may mga 3.5, hindi sila nakalusot. Iwan ko kung anong rason kung bakit nakalusot ako. So, ayun na nga, Jonathan Ramos, pwede yan, bro. Pag halimbawa, kung ang experience mo ay 2 years na, kahit wala kang certificate, or 3 years na experience mo, kahit wala kang training certificate, kasi makikita naman yan sa COA, yung current job mo or trabaho Pwede na yan, kasi may based in my experience, mga kabutsyar dito, yung mga nandito, wala na silang training certificate, COA lang, na yun yung trabaho nila sa Pilipinas na update. 2 years experience sila or 3 years. Kaya huwag kayong mapanghihinaan dyan, mga kabutcher. Lalong-lalo na yung mga nagsisimula pa lang. Comment lang below kayo dyan, guys, kung anong mga katanungan nyo para masagot po natin yan kung may mga idea tayo. Huwag po kayong mahihiya mag-comment dyan.
yun na nga mga kabutcher, yun lang po yung topic natin ngayon. At sana nakatulong sa inyo tong topic. At shout out pala sa mga may dideploy na bago ng mga venture. Lalo na si Luis. Yung shout out si Luis yan. Yung laging nanonood sa video ko, shout out sa inyo dyan. Bali, sila, mga kabutcher, nag-trade test sila ay August 1. Tapos, 15 sila. First batch, 15 sila. Tapos, nakuha lang sa kanila, 10. Tapos, yung second batch, 10, nakuha lang sa kanila ay 5. Bali, yung mga i-deploy ngayon ng venture, papuntang UK ay 15. Parang 2 company yun. Kasi yung batch ni Luis ay, sabi niya ay may deploy sila lahat sa Soli. Yun. Bali nag-biometric pala sila guys ay September 5. Tapos nagpidos sila ngayong September 13. Bali, ticket na lang hinihintay nyo guys. Good job sa inyo lahat dyan. At saka, i-update mo ako, Luis, kung may visa na kayo. Patient lang. Makakarating din kayo ng UK dito. At katulad dyan sa mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas, huwag kayong magmadali. Trust the process lang kayo guys. Yan lang yung advice ko sa inyo. So ayun na nga guys. Thank you sa mga new subscriber natin at sa mga walang sawang suporta dyan na nanonood ng aking video. At dito na lang tayo guys. At kung bago ka sa channel ko, huwag niyong kakalimutan i-subscribe and click the bell icon para update na po kayo sa mga video na aking i-upload. So bye bye guys, hanggang dito na lang tayo.